Kriminal ka, Elaine. Lumayas ka na dito. Ayaw na kitang makita. Binugbog ni Vanessa si Elaine, pero pinigilan siya ng mga pulis at sinabi nito kay Vanessa na nakita nila ang buong pangyayari, na ang ama nga nila ang pumatay sa mami nito at nang katulong nila. Pagkatapos ay nagbaril din ito sa sarili. Hindi ako naniniwala. Merong dahilan si Daddy kung bakit niya yun ginawa. Siguro sinulsulan mo si Daddy, di ba? Dahil galit na galit ka kay Mami. Ate, hindi totoo yan. Wala akong ginawang masama. Nag-away sila ni Daddy. Napikon si Daddy kaya binaril niya si Mami. Ang sabi ni Daddy sa akin, totoong magkapatid tayo. Iisa ang ating ina. Si Marta ang kabit. Pinatay ni Marta ang mami natin, ate. Magkapatid tayo. Yan ang sinabi niya sa akin, ate, bago siya namatay. Magkapatid tayo, kaya sumama ka na sa akin. Aalis tayo dito. Magbagong buhay tayo sa Amerika. Tura ni Elaine habang umiiyak. Baliw ka na, Elaine. Lumayas ka dito. Kung ano-ano na lang ang sinasabi mo. Hindi kita kapatid. Wala akong kapatid na katulad mo. Dapat ikaw na lang ang namatay dahil salot ka, wala kang silbi. Sigaw ni Vanessa at tuluyan na itong umalis. Pinakrimit nila ang bangkay ng daddy nila at mami. Tinawagan ni Vanessa ang family ng katulong nila para makuha na ang patay na katawan nito. Sinabi ng mga pulis ang totoong mga pangyayari, kaya hindi na naghabol ang pamilya ng katulong. Nagmamadaling umuwi si Vanessa kay Miguel. Ayaw niyang malaman ni Miguel na umuwi siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Baka malaman nito na siya si Vanessa. Nakarating kay Violeta ang balita dahil lumabas ito sa news. Nakita ni Violeta na namumugto ang mga mata ni Vanessa. Alam niya rin na umuwi ito dahil pinasundan niya si Vanessa sa kanyang kinuhang detective. Talia, umiiyak ka ba? Nabalitaan mo na ba ang nangyari sa pamilya ni Vanessa? Kawawa naman ang sinapit nila, no? Ano kayang dahilan bakit sila nagpatayan? Kunyaring tanong ni Violeta. Mami, aakit na muna ako sa taas. Masama po ang pakiramdam ko. Hinayaan ni Violeta na magluksa si Vanessa dahil alam niyang nasasaktan ito. Pero dahil nagpapanggap siya na Talia, ayaw niyang makita na nagluluksya siya sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ibang klase ka talaga, Vanessa. Namatayan ka na, nagmamatigas ka pa rin. Ang tigas ng puso mo, pinapanindigan mo pa rin na ikaw si Talia. Bulong ni Violeta. Samantalang hindi pa rin gumigising si Talia, naka-oxygen pa rin ito at nasa ICU. Nagmamadaling pumunta si Violeta sa hospital. Nag-alala siya sa kalagayan ni Talia. Lalo na nang malaman nila na hindi pa rin ito gumigising. Iyak nang iyak si Veronica. Natatakot siya na baka mawala na naman si Talia sa kanila. Lumabas ang doktor at sinabi nito na gising na si Talia, kaya nagmamadali silang pumasok sa ICU. Dumilat ang mga mata ni Talia na parang meron siyang hinahanap. Nasaan ako? Nasaan ang anak ko? Miguel! Miguel! Nasaan ang baby ko? Nasaan ang baby ko? Sigaw ni Talia. Talia, naalala mo na ba ang lahat? Bumalik na ba ang memory mo? Umiiyak si Veronica sa sobrang tuwa. Niyakap siya ni Violeta dahil nagbalik na ang totoong Talia. Neita, nandito ka din. Pumikit si Talia at bumalik sa isip niya ang buong pangyayari. Naalala niya ang ginawa sa kanya ni Vanessa, ang pagpapahirap nito sa loob ng bodega, at ang pagkuha nito sa kanyang anak. Tumulo ang luha ni Talia. Hinaplos ni Veronica ang mukha niya. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang mami. Mami, naalala ko na po ang lahat. Bumalik na ang alaala ko. Humagulhol ng iyak si Talia dahil bumalik sa kanyang puso at isip kung paano siya pinahirapan ni Vanessa. Anak, mabuti naman at bumalik na ang memory mo. Salamat sa Diyos. At ininig niya ang panalangin namin.
Saad ni Violeta habang umiiyak. Tinawagan ni Nathan si Miguel at sinabi nito na nasa hospital si Talia dahil sinubukan itong patayin ni Vanessa. Nathan, nasan si Lester? Ang anak ko, gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang mayakap. Bumalik sa isip ni Talia na hindi naniniwala si Miguel na siya ang totoong Talia. Baka sa mukha niya ang galit. Hayop ka, Vanessa. Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Matitikman mo ang hagupit ng paghiganti ko. Ipaparamdam ko sa iyo ang sakit na pinaramdam mo rin sa akin. Pagbabayaran mo ang paglayo mo sa akin sa pamilya ko. Galit na sigaw ni Talia. Talia, tama na yan. Magpahinga ka muna. May band-aid pa ang ulo mo dahil sa pagpukpok ni Vanessa ng base sa ulo mo. Tinawagan ko na si Miguel. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Okay, Nathan, salamat. Gusto kong makita ang anak ko. Naalala ko na ang lahat at si Carlos, tawagan mo siya. Ang sabi ni Vanessa, pinatay niya daw si Lola Sandra. Nathan, kailangan maparusahan si Vanessa. Kailangan niya ng makulong bago pa niya saktan ang mga mahal ko sa buhay. Okay, Talia, huwag ka na mag-alala. Tutulungan kita, huwag ka munang magpagod. Mag-relax ka muna. Pumasok ang doktor sa room ni Talia at kinausap ni Nathan ang doktor na turukan muna ng pampatulog si Talia para hindi ito ma-stress sa kakaisip. Tinawagan ni Nathan si Carlos pero hindi niya ito makontak. Gusto sana siyang makibalita tungkol sa nangyayari para mapunta nila pero hindi niya ito makontak. Victor, puntahan natin si Vanessa. Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa anak natin. Ang kapal na mukha niyang saktan si Talia, samantalang siya itong may malaking utang sa anak natin. Galit na sabi ni Veronica. Veronica, huwag ka munang kumilos ng basta-basta. Hayaan muna natin na magluksa si Vanessa. Namatayan ang mga magulang niya kahapon. Kahit namatayan na siya, matigas pa rin siya. Hindi niya pa rin pinapakita sa amin ni Miguel na nagluluksa siya. Pinasundan ko siya. Meron akong binayaran na detective para sundan siya kahit saan siya pumunta. Nagulat sila Veronica sa balita kaya kumalma muna sila. Hayop na Vanessa, isa siyang demonyo. Salamat at naalala ni Talia ang lahat. Kaya na niyang labanan ang Vanessa na yun. Victor, okay na ba ang pinapagawa ko sa'yo? Saan ni Veronica? Huwag kang mag-alala, Veronica. Malapit nang matapos ang kaligayahan ni Vanessa. Magbabayad siya sa ginawa niya sa anak natin. Mabubulok siya sa kulungan. Tura ni Victor habang pinapakalma nito si Veronica. Galit na galit si Miguel na lumapit kay Vanessa. Sinabi kasi ni Nathan sa kanya kung anong ginawa nito kay Chantal. Talia, anong ginawa mo kay Chantal? Singhal ni Miguel. Miguel, paano mo nalaman? Sinong nagsabi sa'yo? At pwede ba tawagin mo siya sa pangalan niya? Siya si Vanessa. Hindi siya si Chantal, Miguel. Singhal ni Vanessa. Si Nathan ang tumawag sa akin at pinaalam niya sa akin ang ginawa mong pagpukpok sa ulo niya. At bakit mo ginawa yun, Talia? Ganyan ka na ba kasalbahe ngayon? Marunong ka ng manakit? Hindi ka ganyan noon, Talia. Gusto kong maniwala na ikaw si Vanessa dahil lahat ng kinikilos mo ay mga galaw ni Vanessa. Singhal ni Miguel. Miguel, nagpunta ako sa bahay kahapon dahil nag-aalala ko kay mami at daddy. Baka kasi gawin niya rin sa mga magulang ko ang ginawa niya sa akin. Pero sinaktan niya ako at binugbog kaya gumanti lang ako. Masama bang ipagtanggol ang sarili? Sa babaeng muntik nang pumatay sa akin noon, kailangan ko lang maging matapang at ipakita sa Vanessa na yun na hindi ako natatakot sa kanya. Kasi kung natatakot tayo sa kanya, mas lalo niya tayong sisirain. Sigaw ni Vanessa. Sana lang nagsasabi ka ng totoo, Talia, kasi kung malalaman kong nagsisinungaling ka lang, patawarin ako ng Diyos dahil ako mismo ang papatay sa'yo. Narinig mo ba, Talia? Singhal ni Miguel. Lumaki ang mga mata ni Vanessa sa kanyang narinig mula kay Miguel.
Nagbihis si Miguel dahil gusto niyang puntahan si Chantal. Pero nagdrama si Vanessa at nagpanggap na masakit ang kanyang tiyan. Miguel, tulungan mo ako. Ang sakit ng tiyan ko. Miguel, tulungan mo ako please. Sigaw ni Vanessa habang hawak-hawak niya ang kanyang tiyan. Bakit Talea? Anong nangyari sa'yo? Halika, humiga ka muna sa kama. Magpapakuha lang ako ng medicine kay Yaya para makainom ka. Nataranta si Miguel dahil namilipit sa sakit sa tiyan si Vanessa. Miguel, wag ka nang umalis. Please, dito ka lang sa tabi ko. Saan ka pupunta Miguel? Tanong ni Vanessa. Pupuntahan mo ba ang babaeng gustong pumatay sa akin? Dito ka lang sa tabi ko, wag ka nang umalis. Kailangan kita Miguel, wag ka nang umalis sa tabi ko. Saad ni Vanessa. Nagwagi si Vanessa. Hindi nga umalis si Miguel sa kanyang tabi. At nagkunwari ito na masakit ang kanyang tiyan para hindi mapuntahan ni Miguel si Talea. Hindi ako papayag Miguel na lumapit ka kay Talea. Hindi ako papayag na maagaw kanya ulit sa akin. Papatayin ko siya ng paulit-ulit. Kung kinakailangan ibaon ko siya ng buhay sa lupa, gagawin ko yun. Mawala lang siya sa landas natin. At si Carlos na yan, ang Carlos na yan, oras na makita kita, isusunod kita sa lola mo. Magtago ka kahit sa ang lupalop na mundo dahil hindi kita titigilan hanggat hindi kita manapapatay. Isa kang traidor. Kung hindi mo siya binuhay noon, tahimik kami dapat ni Miguel ngayon. Pero hayop ka, binuhay mo pa ang babaeng yun. Kaya dapat lang na magsama-sama kayo ni Talea sa impyerno. Bulong niya sa sarili niya. Nakatulog si Miguel sa tabi niya. Hinaplos ni Vanessa ang mukha nito. Akin ka lang Miguel. Walang kahit na sino ang pwedeng sumira sa pagsasama natin. Papatayin ko kung sino man ang umagaw sa'yo. Mula sa akin, saad ni Vanessa. Kinabukasan, okay na ang kalagayan ni Talea. Natanggal na ang band-aid sa kanyang ulo at naglakad-lakad na rin siya sa loob ng kanyang kwarto. At tinanggal na rin ang kanyang dextrose. Dok, okay na ba ang anak ko? Pwede na ba kaming lumabas bukas? Tanong ni Veronica. Mrs., pwede na po. Continue na lang natin ang mga gamot niya para hindi ma-infection ang sugat niya sa kanyang ulo. Sagot ng doktor. Maraming salamat, Dok. Anak, makakalabas na tayo. Okay na ba ang pakiramdam mo? Nakaupo si Talea sa kama at nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi ako papayag, Vanessa, na magpatuloy ka sa kahibangan mo. Pipigilan kita, lalabanan kita. Hindi na ako magpapatalo sa'yo. Kung noon, muntik mo na ako mapatay. Ngayon tayo magkasubukan. Tingnan natin kung sino ang matapak sa ating dalawa. Galit na bulong ni Talea sa sarili. Talea, okay ka lang ba? Anong iniisip mo? Tanong ni Veronica. Wala po, Mami. Iniisip ko lang si Carlos. Baka ano nang ginawa ni Vanessa sa kanya? Sagot ni Talea. Tinawagan ko na si Carlos, Talea, pero hindi ko siya makontak. Pero huwag kang mag-alala, nireport ko na siya sa mga pulis. Pero wala pa rin ako natatanggap na tawag mula sa kanila. Kung ano nang balita kay Carlos at sa lula niya, kung totoo ba na pinatay ito ni Vanessa. At huwag kang magpadala sa iyong galit, Talea. Kalma ka lang. At kung makaharap mo si Vanessa, huwag mong sasabihin na bumalik na iyong alaala para makakuha pa tayo ng ebidensya laban sa kanya. Saad ni Nathan. Okay Nathan, yan din ang plano ko para hindi siya makaisip ng masama sa anak ko at kay Miguel. Nathan, gusto kong makita ang anak ko, tulungan mo ako. Saad ni Talea. Talea, anak, huwag ka munang masyadong mag-isip. Kumikilos na rin ang daddy mo. At si Violeta, pwede niyang dalhin ang anak mo sa bahay, kaya huwag ka nang mag-alala. Saad ni Veronica habang hinahaplos niya ang buhok ni Talea. Maraming salamat po, Mami. Matatapos din ang kasamaan ni Vanessa. Hayop siya. Walang araw na hindi niya ako sinaktan. Pinahirapan niya ako, Mami. Hindi niya ako pinapakain. Si Carlos, lihim niya akong inaabutan ng pagkain at tubig sa tuwing wala si Vanessa. Pero nag-iingat din siya dahil kung malaman ni Vanessa, baka patayin nito ang kanyang lola. Habang kinulong ako ni Vanessa sa bodega, wala akong ibang inisip na sana hindi na maapekto ng baby ko. Ayaw kong mawala siya sa akin dahil gusto kong maranasan niya
ang mabuhay at makasama ang kanyang ama. Saad ni Talia habang humahagulhol ng iyak. Halos madurog ang puso ni Veronica sa mga sinabi ni Talia. Nasaktan siya sa sinapit ng anak niya sa mga kamay ni Vanessa. Anak, huwag ka nang mag-alala. Malapit na ang katapusan ng hayop na yun. Sisiguraduhin namin ng daddy mo na mabubulok siya sa kulungan. Bibigyan natin ng katarungan ang ginawa niya sa'yo. Ang kapal na mukha niyang ipilit niya ang kanyang sarili sa anak mo. Samantalang ikaw naman ang tunay at siya ang fake. Hayaan muna natin na magmukha siyang tanga. Huwag muna natin ipaalam sa kanya na bumalik na ang memory mo. Seryosong tura ni Veronica habang yakap-yakap ang kanyang anak. Nagulat si Vanessa nang pagbaba niya sa sala ay mukha ni Talia ang bumungad sa kanya. Umusok ang ilong niya sa galit pero kumalma siya nang makita niya na kausap ni Violeta si Talia. Tinitigan niya ang dalawa at nakasimangot ang kanyang mukha. Nakita niyang bumaba si Lester ng hagdanan kasama si Yaya Karina. Sinalubong niya ito at pinabalik niya sa taas. Lester, bumalik ka na sa taas. Yaya Karina, ibalik mo siya sa kanyang kwarto. Huwag mong hayaan na makalapit ang anak ko sa impostor na yan. Galit na singhal ni Vanessa. Pero lumapit si Violeta kay Vanessa at pinagsabihin niya ito. Talia, huwag kang bastos. Meron akong bisita. Huwag kang mag-iskandalo. Lester, baby, halika kay Lola. Nandito si Tita Chantal. Gusto kanya makausap at makita. Namimiss ka daw niya, Lester, saad ni Violeta. Bumaba si Lester at tumakbo siya kay Chantal. Nagulat si Lester dahil pareho ang mukha ni Chantal at ng kanyang mami. Palipat-lipat siya ng tingin sa dalawa at lumapit siya sa kanyang lola Violeta. Lola, bakit po magkamukha si mami at si Tita Chantal? Naguguluhang tanong ni Lester. Siya si Tita Chantal mo, ayaw mo ba na dalawa ang mami mo? Tanong ni Violeta. Lester, baby, pwede ba kitang yakapin? Miss na kita. Saad ni Chantal habang tumutulo ang luha niya. Twin po ba kayo ni Mami? Tanong ni Lester at lumapit ito kay Chantal. Niyakap niya si Lester at hinalik-halikan niya ito sa muka habang tumutulo ang kanyang mga luha. Hindi mapigilan ni Chantal na humagulhol ng iyak. Mami, anong ginawa mo? Bakit pinayagan mong makapasok ang impostor na yan? Nakalimutan mo bang ang ginawa ng hayop na yan sa akin? Mas kinakampihan mo pang kriminal na yan. Singhal nito. Talia, bakit ka nagagalit? Ako ang masusunod dahil pamamahay ko to at huwag mong iparinig sa bata ang salitang yan. Matuto kang rumispeto. Hindi pa napapatunayan kung sino ang totoong Talia kaya huwag kang magsasalita na akala mo ikaw ang tunay na asawa ng anak ko. Mula ngayon, dito na titira si Chantal para madaling mapatunayan kung sino ang totoong Talia. Lumaki ang mga mata ni Vanessa sa sinabi ni Violeta. Mami, no. Hindi kami pwedeng magsama ng impostor na yan. Aalis kami ng anak ko dito kapag ipipilit nyo ang gusto mo. Singhal nito. Talia, natatakot ka ba? Kung talagang nagsasabi ka ng totoo, haharapin mo ang hamon ko. Pero kung aalis ka dito, pinatutunayan mo lang sa aming lahat na ikaw ang fake at ikaw si Vanessa. Kung umalis ka, siguraduhin mo lang na ikaw lang ang alis. Huwag na huwag mong dadalhin ang apo ko. At si Miguel, singhal ni Violeta. Yaya Karina, pakikuha naman ng mga gamit ni Chantal sa kanyang kotse. Dalhin mo sa bakanting kwarto sa taas kung saan ang kwarto ni Talia noon. Utos ni Violeta. Galit na galit si Vanessa, hindi siya makapaniwala na agad-agad sa kanila natitira si Talia. Mami, seryoso ba kayo? Dito talaga titira ang babaeng yan? Mami, nagpaalam ka ba kay Miguel? I'm sure hindi papayag yun at alam kong magagalit siya sa'yo kapag tinuloy mo ang walang kwenta mong plano. Galit na singhal ni Vanessa. Talia, relax. Bakit ba takot na takot ka yata? Huwag kang magpapahalatang fake ka kung nagsasabi ka ng totoo. Hindi ka apektado sa pagtira ni Chantal dito. At wala akong pakialam kung magagalit si Miguel dahil sa akin ang pamamahay na to. Dahil kahit anong gawin mo, ako ang masusunod. At kahit nasulsulan mo pa si Miguel, ako pa rin ang masusunod.
Kaya please lang, wag mo akong pangunahan dahil alam ko ang ginagawa ko. Singhal ni Violeta. Mami, relax lang po kayo. Wag po kayong masyadong magalit. Dalhin niyo na po si Lester sa kwarto niyo at mag-usap lang kami ng mabait yung daughter-in-law. Mahinahong saad ni Chantal. Chantal, welcome home. Huwag kang mag-alala. Kakampi mo ako. Huwag kang magpapatalo sa fake na yan. Bulong ni Violeta.